Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Thursday morning sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so second vlog natin bago tayo tuluyang magbiyahe. Going to school. So Thursday ngayon, meron kaming fire and earthquake drill. So na-excited tayo ngayon, 9 a.m. Alright. Pero bago tayo umalis, naisip ko lang na bigyan ng warning ang lahat ng taong nasa middle class. The danger in the lives of middle class people. Right? So, sino ba yung mga middle class? Di ba merong poor, middle class, and rich people? So, tatlong, according to study and according to some experts, tatlo daw yan. Poor, middle class, and rich people. So, yung middle class, ito yung mga taong may fixed na sweldo, di ba? Ito sila yung mga nakadamit araw-araw, pumapasok sa aircon. So, yung mga middle class, merong fixed income. So, hindi sila naghihirap kasi mukha silang mayaman. Yung rich people naman, mukhang poor. Hindi naman. So, yung poor naman, mukhang rich. So, parang gano'n, nagkaka-rumble-rumble. Pero, ang middle class, one of the indicators is, meron silang fixed income. Okay? Pero, so, hindi sila nahihirapan actually sa buhay nila. Hindi sila nahihirapan. Okay? So, meron silang 3 times a meal and meron silang mga iba't ibang bagay na hawak. In fact, then pa, mas lamang pa sila sa mga rich people. Okay? Because they keep on buying. Alright? So, but there is a danger. Kung ikaw ay kasama dito sa middle class, may danger sa buhay mo. Okay? May panganib. Buti pa ang poor, alam niya mahirap siya eh. Alam niya may kailangan siyang gawin. Alam niya kailangan niya magnegosyo. Alam niya kailangan siya may baguhin sa buhay niya para siya yumaman. Diba? Madali sa poor ang yumaman eh. Kasi alam mo, sa sarili mo, ang layo ng distance mo from being rich. So, eto ka, etong middle class, eto ang rich. So, malayo. So, alam mo na malayo ako, kailangan kong yumaman. Kaya, minsan yung mga poor, mas madali pa silang yumaman kaysa sa middle class. Okay? Because ang middle class, may ginagawa sila na, na hindi sila nawawala doon. Ang mga poor people, pagka nagkaroon ng break yan, agad umaangat yan from poor to rich. Alright? Pero si middle class, pag napunta siya sa middle class, dun na lang siya for life. Okay? Because, merong danger sa buhay niya. Merong panganib. Okay? May panganib. Kaya, kung papipiliin mo ako na, buti ba si poor, ganun agad siya eh. Ganun agad siya sa rich. Kesa sa dumaan siya sa middle class. May ganun eh. For example, biglang nag-click, poor ka, then biglang nag-click ang negosyo mo. So, jump ka sa rich. Right? Pero si middle class, pag na-hire ka, pag employed ka, normally mga employed po ang mga middle class. Pag employed ka, then dun ka na. Di ba? Kaya ayaw na mag-resign. Ayaw malis sa mga kumpanyang unang pinasukan. Di ba? So, pero may danger. May danger sa buhay ng mga taong nasa middle class. So, what is that danger sa buhay ng mga middle class? Okay? Because the life of the middle class people is dangerous because they tend to settle. They tend to settle. So, kung ano meron sila, yun na sila. Sinasettle na nila yung sarili nila. So, dito na ako. Kaya nga, di ba, minsan, pag halimbawa, na-hire sila sa isang company after graduation. So, unti-unti, nabubuhay na sila sa middle class. Kaya na nila umalis. Kasi, very comfortable ang buhay nila doon. Conveniente, di ba? Tuwing 15, 16, may sweldo sila. Then, nabibili nila yung gusto nila, not realizing na niloloan lang nila. Not realizing na napaparalyze yung ibang mga bagay sa buhay nila. And not realizing that they are not preparing for the future. And not realizing na dami nilang namimiss pa if they are rich. Di ba? Because there's only a thin line that divides middle class and rich people. Maliit lang yon. Isang tip. Ito, mamaya, di-discuss ko sa inyo. Okay? So, middle class people, ang danger sa kanila, they tend to settle. So, dahil nga, nagsweldo sila, okay? Nagsweldo sila. So, may pera sila, di ba? Kain sila sa labas. Di ba? So, tapos pag kinapos ang pera nila, maglo-loan sila. Di ba? And pag meron silang gustong bilhin, because they can avail of the credit card, madali nang kumuha ng credit card, gagamitin lang nila si credit card. Swipe lang na sila ng swipe, di ba? So, yun yung buhay nila. Kaya masyado siyang komportable. And kung gusto nila magkakotse, napakadali lang, di ba? Mag-down lang silang 40,000. Minsan nga may mga promo na 0 down payment, di ba? Then magbayad kang 13, 14, 17,000. So, magkakakotse ka na. So, sino nga naman yung ayaw mag-settle sa middle class? Di ba? And I myself, I settled for that for 20 years.
O 20 years tayong nabuhay as middle class. Kasi nga, napakasarap naman ng buhay, di ba? Pasok ka lang, tas uwi ka, tas gala sa gabi, Sabado, mamasyal ka, di ba? So, yun yung routine nila. So, they keep on buying, they keep on borrowing money para masustain yung lifestyle nila. Yan ang middle class. They tend to settle, okay, na kakasettle nila, they miss the big opportunity. Yun yung nakatakot. They tend to settle, then second, they miss the big opportunity na sana nakatawid sila from middle class to rich people. Konti na lang eh. Kaya lang hindi pa sila tumawid. Kasi sinong tatawid, ang sarap na nga ng buhay mo dito. Only few people will realize that. Only few people in the middle class will realize na kaya ko palang yumaman. Okay? Paano ba yung Doc G? So, nasa middle class ako ngayon eh. Anong gagawin ko? So, I'm earning 30, 40, 50,000. Diba? I have my own car. I have my own home kasi nga, meron sa Pag-ibig. Tapos, naka-loan ako, car loan. Tapos, may credit card ako. Diba? Every Saturday, pasyal kami sa SM, somewhere. Nanonood ng sine. Diba? Nakapag-travel pa nga sila eh. Hong Kong, saan pa? Singapore, dito sa iba't ibang bansa, kalapit bansa natin, nakapag-travel pa sila. Yan ang middle class. Okay? Yan yung hindi natin alam na dinadaya tayo. So, tingin natin masyado siyang maganda, masarap. Pero, in the real essence of it, nababaon din tayo sa loan. Second, meron pang mas magandang buhay dyan. And third, hindi tayo nakapag-prepare for retirement. Okay, hindi tayo nakapag-prepare for retirement, right? And fourth, nananatili tayo dyan sa sistema na we enjoy being employed, we enjoy being an employee, alright? So, and fourth, we miss the opportunity to use our creative aspect na dapat mayaman ka, nagiging kang creative. Kasi yun eh, pagka umalis ka dyan, sa middle class, for example, nag-start ka magnegosyo. So, start mo nang gamitin yung creative aspect. So, mag-imagine ka na what will to do with this, diba? So, something like that. Alright? So, Doc G, the next question is, paano ako makakatawid? Paano nga ba tayo tatawid? From middle class to being rich. Okay? Anong sikreto ng pagtawid? So, meron ako isa dito. Actually, marami akong dapat i-suggest. Tingnan natin kung kaya ng time natin. Unang-una, para makatawid ka dyan from middle class, okay? Ang dami dyan eh. So, pag nag-survey ka, di ba? Pag nagpunta ka sa mall, pag Saturday, lahat na yan nasa middle class. Yun lang, indicator. Lahat ng nagmo-mall tuwing Sabado, nasa middle class. Doc G, bakit naman? Yung poor kasi hindi makapunta dyan every Saturday eh. Yung rich, hindi siya pupunta dyan. Nasa meeting. Nasa, nasa seminar, nasa coaching. So, di ba? Okay? So, paano ba tatawid dyan from middle class to being rich? Isa muna pag-usapan natin, okay? Stop buying, start investing. Stop buying things. Stop upgrading your gadgets. Stop upgrading your laptop, everything sa buhay mo. May kotse ka ng second hand, bumili ka pa ng bago. Di ba? May TV na kayo, bumili ka pa mas malaki, mas manipis. Di ba? Stop buying stuff, alright? And start investing. Huwag mo na munang pagtuunan ng pansin kung ano yung bibilin mo. Di ba pag nagkabono sa middle class, ano una niyang naiisip? Magmomall tayo, di ba? Anong bibilin natin? Yan yung topic ng mga middle class. Hindi nyo ba naririnig? Yung pinag-uusapan ng mga middle class people, punta ka sa restaurant. Di ba? May mga restaurant na pang middle class. May restaurant na pang rich. Kahapon, just to read 2 pages nito, nagpunta ako sa Starbucks. At nandun yung mga rich people. Kaya doon ako nagpupunta eh, feeling rich tayo. Nandun yung mga rich people, lahat sila nagbi-meeting. Lahat sila may hawak ng ballpen, notebook. Okay, naggagawa ng business plan or everything. So, nakibasa-basa na rin ako. Diba? Yun yung mga tao, yun yung mga rich people. Okay? So, stop buying things or stop going to places na pang middle class. Magpunta ka sa pangmayamang lugar. Ang pangmayamang lugar, seminar, meeting, yan ang mga pangmayamang lugar. Okay? And start investing. Mag-start ka mag-invest. Hello mga kaibigan. Ilang taon na ba tayo? Diba? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na nandyan sa middle class position? Diba? Ang question ko, may investment ka ba? Doki, meron akong GSIS, SSS. Yeah, I know. Meron tayo lahat niyan eh.
Di ba? Pero how much? Naririnig nyo ba yung mga nag-retire? Naririnig nyo ba yung kwento nila? Na pambili lang nila ng gamot yan. Di ba? Ang danger pa ng middle class na naghana tayo ngayon, pag retirement, compute tayo ng compute kasi kakapusin na yung pera. Di ba? We major on minor. Yan sinasabi ni Jim Rohn. We major on minor things. Di ba? So, start investing. Ano na yung investment mo? May investment ka na ba? Baka yung simpleng MP2, hindi mo pa nagawa. Ay, simpleng 500, di ba? Nahinayang ka pa, pero bumili ka ng 3,000 na bagay na hindi mo naman gagamitin. Di ba? So, nag-try ka na ba kumuha ng insurance mo? Nag-try ka na bang tumingin ng real estate investment? Di ba? Ano yung investment na ginawa ng middle class? Meron ba? Hindi ko alam. Di ba? Because sabi ko nga, for 20 years, nasa middle class ako at wala akong ginawa investment. Okay? Wala. As in, wala. Namili na ako, di ba? Namili. So, start investing sa lahat ng mga middle class na kasama natin. Okay? So, ano ba yung mga investment? I can help you. Pwede kitang tulungan. Ano ba investment na kaya mo, na gusto mo? So, I can start you to start. And I can also help you to jump from middle class to being rich. Alright? And last, okay? Para tayo makatawid from middle class to rich people, start launching your small business. Kahit nag-work ka, mag-launch ka ng simpleng online business or you use your skill para magkaroon ka ng business. Like, in my case, GDS corporate training. So, nagkaroon akong training company. So, use your skill. Sayang skill ng mga middle class eh. Ang dami skill sa middle class. My God. Ang dami. Kaya lang wala. Hindi ginagamit. Use your skill. Launch your business. So, yan ang mga paraan para makatawid tayo. Okay? Tumawid ka na ngayon. Start. Okay? Simulan mo yung paglalakbay mo. Iwanan mo na yung mga kaibigan mo. Di ba? Iwanan mo na yung mga kaibigan mo. Kung lahat sila nasa mall every Saturday, nasa library ka ng bahay mo. Gumawa ka ng library ng bahay mo, magbasa ka. Di ba? Start planning. Start doing something different. Di ba sabi ni Jim Rohn, if you are doing the same thing every day, for the next 5 years, you will have the same life. Kung ganyan pa rin gagawin mo, bibili ka, hindi ka mag-invest, hindi ka mag-business, in the next 5 years, nasa middle class ka pa rin. And that's very dangerous. The most dangerous status, social status is being in the middle class. Alright? Because you think, dinadaya ka ng isip mo na mayaman ka. Dinadaya ka ng tao sa paligid mo, ng mga nangyayari sa buhay mo na mayaman ka, and that's okay. You tend to settle. Alright? So, sa lahat ng mga nasa middle class, if you realize right now, nasa middle class, so I can coach you, tawagan mo lang ako. Alright? So, I can be your wealth coach. So, itatawid kita from middle class to being rich. Alright? And sa Saturday, nasa Santa Ana, Manila tayo. Kung gusto mo magpa-coach or magpa-vlog ng business, basta nasa Manila, message mo ako, or personal coaching, mag-message ka lang. Ulitin ko number ko, 0939-525-4311. Alright, so thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.